bayan ng Taytay na kilala sa paggawa ng mga kahoy at kasuotan, ay kami napatungo kay Tatay Edward Legate. Pangalan ko, Edward Geraldi. Ano po? Geraldi. Heralde. Oo. Ilan taon na po kayo? Ito. Ilan taon na po kayo gumagawa dito? 3 years na kami gumagawa dito. 3 years na. Saan nyo po natutunan po yung paggawa nyo po nito? Nung bata pa kami, nakikita namin itong mga ganito. Kaya natutunan namin. Nagkaroon kami ng experience. Haba rin po ng experience. Ito na kasi pinag-istan namin. Bago kami, makita kami lumaki. Pamilya na talagang, saka dito naman sa Tete, puro pamilya lang. Oo po. Pwede nyo po ba ikwento yung step by step ng proseso po ng paggawa po nito? Pagka may nag-order, bibili ka mga kahoy, tapos i-resize. Gagawin mong sukat para matawa kung nasinto. Pag nasinto mo na, saka i-finish, bago na. Tapos na. Sabi mo lang, inis mo sa kanila, pwede na nilang bukin. Pwede mo na rin mag-direct. Yung mga ginagamit yung tools po, ito po yung mga model ng gamit po ba or minana nyo po sa mga Ito talaga, minalala natin sa mga pagkabasa sa ating magulang. Opo. Nawala na yun. Kaya nagkaroon din kami ng experience Opo. para gumawa. Kaya lumagali. Saan po kayo kumukuha ng inspirasyon para sa ginagawa nyo po? Siyempre sa idea, sa isip, saka yung experience, yung theory na magawa.
Pinaka magandang experience nyo po sa larangan na po ito? Ano po? Halimbawa, sige sa pangito. Bagay, din yung pag-aralan para magkaroon ng experience. Matutulan, pag-gawa. Pero ang trabaho ko talaga, nag-upholstery ako ng set yan. Ito, upholstery. Masasabi nyo po or advice nyo po sa mga tao na bago lang po sa gantong larangan? Halimbawa, kung may mga tao din na gustong gumayang ganito, siyempre, madali lang pag-aralan yan, kaya natutuwa sila, makikita nila, kakaroon sila ng experience para pag-aarap din nila, magagawa nila yan. Sa bawat pagkampas ng martilyo ni Tatay Edward, may isang kwento ang unting-unting nabubuo. Sa loob ng isang maikling pwesto at sa maalkabok na lugar, may binibigay itong katas at katutunan para sa kanya. Para kay Tatay Edward, ang kahoy ay hindi lamang materyales. Ito ay may buhay sa bawat pukpok at liha. Sa mundo ngayon na lahat ay instant at gawa na sa makina, nanatiling tapat si Tatay Edward sa kanyang sining gamit ang kanyang mga kamay, talino at paningin. Siya ay nanatili dahil ito ay sa kanyang pamana ng kanyang mga magulang at sa kanyang mga nagturo na rin sa kanya.
nasabi rin na ang kahoy ay hindi pwedeng maldalin. Dahil kapag pinilit mo, mababali. Kaya kapag nirespeto mo, magtatagal. Ito ay isang pilosopiyang hindi lang ang pangkarpentero, kundi pangbuhay na rin. Tulad kay Tatay Edward. Sa 30 taon na lumipas, marami na ang bago. Ngunit ang dedikasyon ni Tatay Edward ay kasing tibay pa rin ng kanyang mga nilikha. Ang bawat upuan ay sandingan ng mga pagod na katawan. Itinuturo rin sa atin ni Tatay Edward naging maging mahaba ang ating pasensya at maniwala sa ating mga sarili. Sa loob ng kanyang ng ilang taon na experience, masasabi na rin natin na ito ay totoo at kamangha-mangha na rin. Mula sa unang proseso ng kanyang paggawa, pagkuha ng mga kahoy at pagbili, sa pagputol at pagpukpok,
sa pagbarnis at pagliha nito at paglalagay na rin ng mga naayon. Siya ay nakabuo ng isang sining. Sa kahit anong materyales, mapakahoy man yan o papel, tayo'y makakagawa pa rin ng ating mga sining. Sa ating talino at pag-iisip, tayo'y makakabuo ng isang memoryang masaya at maipapamana na rin natin to sa ating mga anak o kahit kanino man na pwede nating turuan at bigyan na rin ng pagmamahal sa ating mga sining. Huwag matakot na mag-ukit sa mga ating sarili. Baguhin, ayusin, o magkamali man, tayo pa rin makagawa sa dulo ng kwento at ating sining sa ating buhay. Tulad ni Tatay Edward. Ako si Edward Heraldi, masaya akong gumagawa ng mga ganitong bagay, lalo na dito sa Taytay Rizal. Yun lang po, salamat. Kwento ni Tatay Edward, sabi niya, tayo ay magpatuloy sa ating pagpukpok at pagpako ng ating mga istorya.